itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE, si dating Senator Francis Tolentino. Tiwala si Pangulong Marcos Jr. na mapamumunuan ni incoming Acting Secretary Tolentino ang DOLE dahil sa kanyang kakayahan at malawak na karanasan sa paghawak ng mahalagang tungkulin sa pamahalaan lokal o nasyonal. Nakatakdang manumpa bilang bagong kalihim ng DOLE si incoming Acting Secretary Tolentino kay Pangulong Marcos Jr. mamayang hapon dito sa Malacanang. Follow-up lang po, ma'am. Ano pong naging status ni Secretary Laguesma? Did he resign o niremove po siya sa pwesto? Dahil po sa kanyang health condition, kaya po kailangan po na magkaroon at magtalaga ng Acting Labor Secretary. But will he be appointed to different post, ma'am? Hindi ko po maaaring pangunahan ng Pangulo at kung ito naman po ay may concern sa kanyang health condition, of course, kailangan po natin malaman kung kakayanin pa ng kanyang kalusugan. One last na lang, ma'am. Can you also confirm the information that DILG Secretary John Vic Rimulya will be out of the department soon and will be replaced by former DILG Secretary Benhur Avalos? Wala po nakakarating sa ating ganyang balita. Thank you, ma'am. Okay, maraming salamat. Malacanang Press Corps. Sunod naman ang mga tanong mula sa regional media. From Ilocos Region, kay Janice Hidalgo ng Pangasinan Online Today. What is the government's position on reports that some local government units appear not to be following the administration's call for austerity measures, with some allegedly showing double standards? Okay, mas maganda po siguro kung may detalye patungkol dyan, malaman natin kung anong ahensya dyan ang hindi sumusunod sa utos ng Pangulo. Sunod na tanong mula kay Bads Agtalaw ng Energy FM Dagupan. Dahil sa mga developments sa Senado sa kasalukuyan, may epekto po ba ito sa mga nakahandang programa ng pamahalaan? May inaasahan bang aksyon ang palasyo mula sa Senate leadership upang mapanatili ang tiwala ng publiko? Katulad ng sinabi po natin, ang papapalit ng liderato sa Senado ay kanila po itong pagpapasya. Hindi po ito pinapakialaman ng ating Pangulo. At ano yung huling katanungan? Ano yung sumunod? May inaasahan po bang aksyon ang palasyo mula sa Senate leadership upang mapanatili ang tiwala ng publiko? Hindi po sakop ng Pangulo kung mabibigyan, mapapanatili ang tiwala sa Senado. Mga tao po sa Senado ang siyang dapat na umaksyon para maibalik ang tiwala ng taong bayan kung mayroon man question sa pagtitiwala sa kanila. Mula naman sa Davao Region, kay Chepa Licte ng Philippine News Agency Davao. DA reported 117 million agri-losses in Davao Region due to moisture stress from January to March, and another 783 million losses, which is still for validation in April. How will the national government mitigate the impacts of agricultural moisture stress on rural communities, particularly in Davao Region? Opo, dahil sa issue na po yan ay talaga po na binigyan po natin ng tuon ang issue na to sa Davao Region. So, minabuti rin po natin na makausap mismo ang namumuno sa DA. Ang sabi po dito, under the proposed GAA 2026, the national government is funding climate resilient rural infrastructure through the Build Better More program. In Region 11, 48 farm to market road projects have been allocated a total of 1.495 billion pesos. Of this, 6 projects worth 310 million pesos have already completed their detailed engineering design and program works requirements and are awaiting SARO release from DBM. So the remaining projects are still completing documentary requirements before funding can be processed. Mahalaga po kasi ang mga dokumento para hindi po mapunta ang pondo kung saan-saan lamang. And to mitigate the impacts regarding the agricultural moisture stress on rural communities, ito po ang kanilang mga measures na gagawin. First, coordinating climate response programs with regional offices, attached agencies, and the NDRRMC.
2. Disseminating information campaigns on El Nino preparedness. 3. Prepositioning seeds, fertilizers, and farm inputs. 4. Promoting crop shifting and drought-tolerant crop varieties. And 5. Providing planting materials, soil, ameliorants, pesticides, and biologics. Okay, so ilan lamang po ito sa mga gagawin po ng DA para tulong sa ating mga magsasaka and at the same time sa mga fisher folk. Ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE, si dating Senator Francis Tolentino. Tiwala si Pangulong Marcos Jr. na mapamumunuan ni incoming Acting Secretary Tolentino ang DOLE dahil sa kanyang kakayahan at malawak na karanasan sa paghawak ng mahalagang tungkulin sa pamahalaan lokal o nasyonal. Nakatakdang manumpa bilang bagong kalihim ng DOLE si incoming Acting Secretary Tolentino kay Pangulong Marcos Jr. mamayang hapon dito sa Malacanang. Follow-up lang po, ma'am. Ano pong naging status ni Secretary Laguesma? Did he resign o niremove po siya sa pwesto? Dahil po sa kanyang health condition, kaya po kailangan po na magkaroon at magtalaga ng Acting Labor Secretary. But will he be appointed to a different post, ma'am? Hindi ko po maaaring pangunahan ng Pangulo at kung ito naman po ay may concern sa kanyang health condition, of course, kailangan po natin malaman kung kakayanin pa ng kanyang kalusugan. One last na lang, ma'am. Can you also confirm the information that DILG Secretary John Vic Rimulya will be out of the department soon and will be replaced by former DILG Secretary Benhur Avalos? Wala po nakakarating sa ating ganyang balita. Thank you, ma'am. Okay, maraming salamat Malacanang Press Corps. Sunod naman ang mga tanong mula sa regional media. From Ilocos Region, kay Janice Hidalgo ng Pangasinan Online Today. What is the government's position on reports that some local government units appear not to be following the administration's call for austerity measures, with some allegedly showing double standards? Okay, mas maganda po siguro kung may detalye patungkol dyan, malaman natin kung anong ahensya dyan ang hindi sumusunod sa utos ng Pangulo. Sunod na tanong mula kay Bads Agtalaw ng Energy FM Dagupan. Dahil sa mga developments sa Senado sa kasalukuyan, may epekto po ba ito sa mga nakahandang programa ng pamahalaan? May inaasahan bang aksyon ang palasyo mula sa Senate leadership upang mapanatili ang tiwala ng publiko? Katulad ng sinabi po natin, ang papapalit ng liderato sa Senado ay kanila po itong pagpapasya. Hindi po ito pinapakialaman ng ating Pangulo. At ano yung huling katanungan? Ano yung sumunod? May inaasahan po bang aksyon ang palasyo mula sa Senate leadership upang mapanatili ang tiwala ng publiko? Hindi po sakop ng Pangulo kung mabibigyan, mapapanatili ang tiwala sa Senado. Mga tao po sa Senado ang siyang dapat na umaksyon para maibalik ang tiwala ng taong bayan kung mayroon man question sa pagtitiwala sa kanila. Mula naman sa Davao Region, kay Chepa Licte ng Philippine News Agency Davao. DA reported 117 million agri-losses in Davao Region due to moisture stress. From January to March, and another 783 million losses, which is still for validation in April. How will the national government mitigate the impacts of agricultural moisture stress on rural communities, particularly in Davao Region? Opo, dahil sa issue na po yan ay talaga po na binigyan po natin ng tuon ang issue na to sa Davao Region. So, minabuti rin po natin na makausap mismo ang namumuno sa DA. Ang sabi po dito, under the proposed GAA 2026, the national government is funding climate resilient rural infrastructure through the Build Better More program.
In Region 11, 48 farm to market road projects have been allocated a total of 1.495 billion pesos. Of this, 6 projects worth 310 million pesos have already completed their detailed engineering design and program works requirements and are awaiting SARO release from DBM. So the remaining projects are still completing documentary requirements before funding can be processed. Mahalaga po kasi ang mga dokumento para hindi po mapunta ang pondo kung saan-saan lamang. And to mitigate the impacts regarding the agricultural moisture stress on rural communities, ito po ang kanilang mga measures na gagawin. First, coordinating climate response programs with regional offices, attached agencies, and the NDRRMC. 2. Disseminating information campaigns on El Nino preparedness. 3. Prepositioning seeds, fertilizers, and farm inputs. 4. Promoting crop shifting and drought-tolerant crop varieties. And 5. Providing planting materials, soil, ameliorants, pesticides, and biologics. Okay? So, ilan lamang po ito sa mga gagawin po ng DA para tulong sa ating mga magsasaka and at the same time sa mga fisher folk.